Alam mo ba, may mga bansa sa mundo na walang senado. Tara, pag-usapan natin. Kapag narinig natin ang salitang Kongreso, kadalasan kasama agad sa isip natin ang Senado. Pero nakakagulat na sa ilang bansa, wala talagang senador. Paano nga ba sila gumagawa ng batas? Alamin natin. Unahin natin ang New Zealand. Noong 1951, tuluyan nilang inalis ang kanilang upper house o katumbas ng Senado sa Pilipinas. Simula noon, iisang kapulungan na lamang ang gumagawa at nagsusuri ng mga batas sa bansa. Sa kabila nito, kinikilala ang New Zealand bilang isa sa mga bansang may mataas na antas ng demokrasya at mababang antas ng korupsyon. Sa Denmark naman, meron silang senado noon na tinatawag na Landsting. Ngunit noong 1953, binago nila ang kanilang konstitusyon at inalis ang senado upang gawing mas simple, mas mabilis ang proseso ng paggawa ng batas. Sa kasalukuyan, ang Folketing o Parliament ng Denmark lamang ang may kapangyarihang gumawa at magpasa ng mga batas para sa buong bansa. Ang Sweden ay dating may dalawang kapulungan ng legislatura pero noong 1971 nagpasya silang pagsamahin ito sa isang parliament lamang na tinawag na Riksdag. Ayon sa kanilang gobyerno, mas naging epesyente ang paggawa ng batas dahil hindi kailangang dumaan sa dalawang magkaibang kapulungan bago ito maaprubahan. Sa Finland, wala ring senado sa kanilang modernong sistema ng pamahalaan. Ang kanilang parliament o eduskunta ang nagsisilbing tanging legislatibong katawan ng bansa. Kilalang isa ang Finland sa may pinakamahusay na sistema ng edukasyon sa buong mundo kahit walang senado sa kanilang istruktura ng gobyerno. Sa South Korea, National Assembly lamang ang kanilang pambansang legislatura. Lahat ng mahalagang batas, pambansang budget at iba pang usaping pampamahalaan ay dumadaan sa isang kapulungan. Sa kabila ng kawalan ng Senado, isa ang South Korea sa mga pinakamalakas na ekonomiya sa Asia at sentro ng teknolohiya sa mundo. Ang China naman ay may National People's Congress bilang pinakamataas na legislatibong institusyon nito. Ito ang responsable sa pagpatibay ng mga batas na mahalagang pulisiya sa buong bansa. Bagamat iba ang sistemang pampolitika ng China kumpara sa maraming demokrasya sa kanluran, wala rin itong hiwalay na Senado. Samantala, sa Pilipinas ay may Senado at House of Representatives. Dahil dito, bicameral ang ating sistema ng Kongreso. Layunin nitong magkaroon ng dagdag na pagsusuri at balanse bago tuluyang maging batas ang isang panukala. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang Senado, tandaan, hindi lahat ng bansa sa mundo ay may senador. At ngayon, alam mo ba, mga kaalamang nagbibigay linaw sa mga bagay na akala mo'y pare-pareho sa buong mundo. At yan ang ating tampok na kaalaman para sa araw na ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating Alam Mo Ba segment, huwag kalimutang i-like, follow at share ang ating page para sa mas marami pang nakakagulat, kapaki-pakinabang at makabuluhang impormasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Meron ka bang tanong o paksa na gusto mong maitampok sa susunod nating episode? I-comment lamang sa ibaba at baka yan na ang ating susunod na pag-usapan. Ako si Sherwin at ito ang Alam Mo Ba, kung saan bawat impormasyon ay may kwentong dapat malaman hanggang sa susunod na kaalaman. Alam mo ba, maikli man ang kwento, malaki ang matutunan mo.